Good day mga kapro-tambay. Welcome back nga po pala sa ating channel. This is RoboCoins again ng Stock Tambay. And for today's video, mag-Bitcoin price analysis tayo. Pero bago yan, remind ko lang pag natapos mo tong video na to, please like and subscribe. Okay, let's go. Okay mga kapro-tambay, so kamusta ang ating trading journey, no? So mag-Bitcoin price analysis tayo. Medyo natagalan yung update natin mga kapro-tambay, medyo na busy tayo sa ginagawa nating business. So balikan natin ang pinaka-price ng Bitcoin, no? So ano nga ba ang nangyayari sa price ng Bitcoin mga kapro-tambay? My goodness! Nag-pump ang price ng Bitcoin, no? So pag-usapan natin kapro-tambay, nasa 4 hours time frame tayo. So makikita natin na nagkaroon siya ng breakout attempt mga kapro-tambay. Ang price ng Bitcoin is na-break ang ating previous week high mga kapro-tambay. Currently, ang price ng Bitcoin is naglalaro around 38,000 level pataas, no? So makikita natin na na-hit or na-touch na ang 39,000 level. So, ano ang ating pinaka-price projections? Mga pro-tambay, so lagyan natin sa daily time frame, no? Kapag nagkaroon ng clear breakout ng 39,000 level, so ang pwedeng puntahan ng price ng Bitcoin is 40 to 42,000 level, no? So, kapag nagkaroon ng pinaka-clear breakout around 39,000 level, pwede yung umakyat ka pro-tambay at mag-rally up to 42,000 level kapag nagkaroon ng clear breakout around 39,000 level. Pero ngayon, ka-pro-tambay is na-touch pa lang niya ang 39,000 level. So, lagay natin dito. So, makikita natin ka-pro-tambay dito sa pinaka-daily time frame na nagkaroon siya ng breakout sa ating pinaka-previous week high. So, hindi pa to confirm ka-pro-tambay. So, anytime sa mga darating na oras at araw, pwede yung bumaba mga ka-pro-tambay below 38,500 level, no? So, abangan natin ka-pro-tambay kung talagang magra-rally pa yan pataas, no? So, ano ngayon yung pinaka mga key levels natin? So, i-update natin mga ka-pro-tambay. So, ang ating point of interest, ka-pro-tambay, is gumalaw na. So, nag-iba na, no? So, simulan natin dito sa higher time frame. Simula sa pinaka-swing low ng 2023 up to swing high ng 2023, may kita natin ka-pro-tambay na ang 50% ng isang wave pataas, ka-pro-tambay, is nandito na sa 27,200 level, no? So, yan yung isa sa malaking point of interest natin na aabangan. Kung sakali man na magda-drop ang price ng Bitcoin ka-pro-tambay, ang pwedeng pinakamalalim niyang i-drop para i-continue ang uptrend ng Bitcoin is itong 27,200 level, no? So, ang laki na kasi ng itinaas ng price ng Bitcoin. So, sa shorter time frame, ka-pro-tambay, no? So, simula sa pinaka-latest swing low to swing high, so, naglagay na rin tayo ng pinaka-point of interest, no? So, sukatin natin, ang pinaka-next point of interest natin is around 32,000 level, no? So, pwede yan, ka-pro-tambay, kung sakali man babagsak ang price ng Bitcoin, temporary, no, mahikli, is etong 32,000 level, then pwede yan mag-continue pataas na. So, ingat din mga kapro-tambay sa mga magte-trade ng long kasi pwedeng bumalik ang price dyan. Okay? So, balik tayo sa 4 hours time frame. So, ito kapro-tambay, no? So, talagang pinaka-buying momentum ng price ng Bitcoin is talagang strong at pataas. Kung makikita natin, is halos liquidity to liquidity yan. So, kinukuha lahat ng liquidity dyan sa mga swing high na yan at hindi pa kinukuha ang mga liquidity sa mga swing low, kapro-tambay, no? At darating ang time, kukunin yan. So, ang ating pinaka-latest swing low, kapro-tambay, is umakyat na. Nandito na siya sa 36,700 level, no? Swing high, swing low. Swing high, swing low, and swing high. So, ang ating pinaka-latest swing low is 36,700. So, tuloy-tuloy na umakyat ang price ng Bitcoin. As long, kapro-tambay, okay, na hindi nagbabasag ng swing low ang price ng Bitcoin, may itataas ang price ng Bitcoin, kapro-tambay. So, ang pinaka-latest swing low natin, so ito yung una nating focusan is 36,700. Kapag ang price ng Bitcoin sa mga darating na oras at sa mga darating na araw is bababa at babasagin ang ating pinaka-latest swing low, kapro-tambay, ang ibig sabihin yan, ang buying pressure, ang pinaka long momentum, kapro-tambay, is nabawasan na, humihina na at ready to ship trend mga kapro-tambay, no? So, aabangan natin kung mababasag itong pinaka-swing low natin or either mga kapro-tambay magkakaroon ng clear breakout to 39,000 level,
mga pro tambay, up to 42,000 level, so gagalaw ulit yung swing low na yan, no? Pero simula nung umakyat ang price ng Bitcoin, walang swing low na nababasag. Okay? So, pwede pa ka pro tambay na umakyat ang price ng Bitcoin, no? Ako mga pro tambay, syempre nag-short na naman tayo. Short na natin tong around 38,000 level. Syempre naglalagay lang tayo dyan ng pinaka stop loss. So, sa mga mag-short mga pro tambay, lagi kayo maglalagay ng pinaka cut loss nyo above sa mga extreme weak high mga pro tambay, no? So, kayo nang bahala dyan. Then, ingat din sa mga na-hype, no? So, sa mga na-hype, sumasabay na maglulong na pro tambay dahil bull run na, ingat kayo dyan kasi darating ang time, babalikan at kukunin yung mga liquidity na nasa ilalim na yan, mga pro tambay. So, yun yung ating pinaka-price Bitcoin analysis natin. So, ingat-ingat lang, pro tambay. Still uptrend ang price ng Bitcoin. So, nakakatakot din i-short yan, pro tambay. Then, nakakatakot din i-long yan. Dahil long yan sa pwedeng top na yan, pro tambay, no? So, nandun pa rin ang chance, pro tambay, na pwedeng ma-hit ang 40,000 level at kitang-kita naman na mukhang yan na ang ini-next target. Yang 40K level, no? So, mga pro tambay, ganito. Okay? So, nandito na tayo ngayon sa around 38,000 level. So, napakalapit na ng invalidation, mga pro tambay, ng aking pinaka Bitcoin price analysis. So, yung pinaka sinasabi kong mga liquidity exit, yung max pay na yan, may invalidate na yan, pro tambay. Saan may invalidate? Okay, so sasabihin ko na para lahat ng pinaka thesis ko, pro tambay, sa pagbagsak ng price ng Bitcoin is may invalidate, pro tambay, kapag na-hit, no? Kapag kailan, saang price, pro tambay, may invalidate na pwedeng hindi na bumaba ng ganong kalalim ang price ng Bitcoin. So, sasabihin ko na, pro tambay, may invalidate, mga pro tambay, ang aking pinagsasabing liquidity exit kapag nagkaroon ng clear breakout sa 42,000 level. So, bakit sa 42,000 level, pro tambay, no? So, napakalapit na sa 42,000 level. Kasi yan, pro tambay, ang pinaka POI ng swing high to swing low, no? Sa pinaka all-time high natin, around 69,000 to 15,500. Nandito yan, pro tambay, around 42,000 level. So, makikita nyo, yan ang 50%. So, kapag nagkaroon ng clear breakout dyan sa mga 50% level na yan, so, invalidate na lahat ng mga pinagsasabi ko. Then, mga pro tambay, bago pa lang umabot dyan sa 42,000 level, maboblow out yung isa kong account sa BitGet, pro tambay, no? So, yung isa kong account doon is talagang ano na yun, totally wreck out na yon, mga pro tambay. Okay? So, yan yung pinaka-invalidation ko, pro tambay, para sa mga pinagsasabi kong liquidity exit kapag nagkaroon ng clear breakout dito sa 42,000 level. Pero as long, pro tambay, na hindi naki-clear breakout, no? So, hindi nagkakaroon ng clear breakout, hindi nagkakaroon ng confirmed breakout above 42,000 level, so still valid, pro tambay, yung pinaka-drop na sinasabi ko na pwedeng puntahan ng price ng Bitcoin. So, balik tayo sa 4 hours time frame. Okay, so ganun lang yun, pro tambay. Ingat lang sa trading. So, marami tayong mga pag-usapan muna, no? So, unang-una, yung Binance issue. So, mga pro tambay, kinasuhan na naman ng SEC yung yung pinaka-Binance, no? So, nagkaroon na naman ng issue. Pero mga pro tambay, di ba naranasan na natin last yan? Yung about sa mag-co-comply ng sa registration ng SEC. Ewan ko anong nangyari doon. Ngayon, kinasuhan na naman, no? Kasi si CC nag-resign. So, wala tayo ganong malalim na kaalaman dyan kay CC kung ba't siya nag-resign sa Binance, no? So, hindi tayo magaling sa mga ganyan, pro tambay. Pero, ngayon, ganito, kinasuhan ng SEC yung Binance. So, ano bang gagawin sa Binance sa ating mga, sa ating mga users ng Binance? So, anong dapat gawin? Kasi nagbigay sila ng date na mababan na yung Binance sa Pinas, no? So, anong gagawin natin sa account natin? Syempre, hindi natin control yan, pro tambay. Makokontrol lang natin is mas maganda, pro tambay, yung pinaka-asset natin dito sa Binance is ilipat muna natin. Saan natin ilipat, pro tambay? Pwede natin yan ilipat, pro tambay, sa mga ibang exchange o sa mga ibang crypto wallet, no? So, saan mga sample ng exchange? Kagaya ko, meron pa akong Bybit at BitGet, pwede kong i-transfer, pro tambay, yung pinaka
laman ng Binance ko papunta sa Bybit or BitGet, kapro tambay. Then pwede rin sa Coins.ph, no? Sa mga crypto wallet, pwede yan. Pwede rin sa Abra, kapro tambay. So bahala na kayo. So magtira na lang kayo ng onte, yung mga willing nyo na kapag close yung Binance na ban tayo is may iwan muna temporary ang ating asset sa Binance, no? So ako gagawin ko mga pro tambay, siguro yung onting pera ko sa Binance lipat ko muna, no? So yung XRP ko na nandito sa Binance, so wala pa akong cold wallet, kapro tambay. Siguro hanapan ko, kapro tambay, ko saan ko ililipat yung XRP ko, no? Pero mas maganda lipat muna natin, no? So hindi naman natin sure kung talagang mababan talaga yung yung pinaka Binance sa Pinas. Alam nyo naman kasi politics lang yan, mga pro tambay. Minsan, syempre, alam nyo naman yon sa mga matatanda, alam nyo na yon yung mga madulas-dulas dyan. Di ba? So, madali lang yan, kapro tambay, kayang-kaya ayusin ni Binance yan, no? So, ano mangyayari kapag naban ng pinaka Binance sa Pinas? Ano mangyayari sa price ng Bitcoin? Magko-collapse ba? So, tingin ko naman wala namang ganong malaking effect yun kapag ang Binance is naban sa Pinas, no? So, hindi yun magpapagalaw sa price ng Bitcoin, no? So, ang gagawin lang naman natin kasi ita-transfer natin yan sa ibang exchange, no? So, ingat lang ako, mga pro tambay, ita-transfer ko yung ibang laman ng Binance ko sa ibang exchange, no? Temporary. So, ang iiwan ko lang dito sa Binance ko yung pinaka pang trade ko. Siguro mga around 15 to 20,000 lang naman yon. Yung pinang day trade ko dito, no? So, ingat-ingat lang, mga pro tambay. So, wala tayo ganong alam dyan sa issue ng Binance na yan. So, hindi natin alam kung ano yan. Basta pinakaalam lang natin is, ang magagawa natin is secured na lang natin yung pinakalaman ng Binance, no? Then, shoutout nga pala, kapro tambay, syempre kay Marco Raimundo, no? So, si Marco Raimundo, yung project namin is tapos na. So, siguro ilalabas ko, kapro tambay, surprise namin ni Marco Raimundo sa next video, no? So, hindi ko na lang muna sasabihin ngayon dito kasi surprise, mga pro tambay. So, shoutout sa'yo, Marco Raimundo. Siya yung gumawa ng isa sa mga project natin. So sa next video, lalabas ko na yan, kapro tambay. Then, shoutout din kay Otico Jobert, syempre yung gumawa ng ating pinaka-indicator na to. Hindi ko pa to ma-publish, kapro tambay, no? So, unti na lang, pa-publish ko na lang to. Then, hayaan nyo i-announce ko para magamit nyo yung mga indicators natin. Na yung indicators na yan is ginagamit yan ng mga naked traders, no? Then, abangan nyo, kapro tambay, yung pag-aaral natin, syempre. Popokus na tayo sa day trading and scalping journey tutorial, no? Yung lessons na yon, syempre. Busy lang tayo ngayon, mga pro tambay. Kwentuhan ko lang kayo ng onte, no? Nagpagawa ako ng physical store, no? So meron na akong physical store. Syempre, 'di ba, may ginagawa tayong car wash at saka car wash at saka gym, no? Hindi naman totally sa akin yun, sa kapatid ko yun, kapro tambay. Pero yung totally sa akin, naggawa ko ng kainan eh. So may kainan ako ng onte. So binubuksan ko. Ayan nyo, malapit na magbukas din yun, kapro tambay. Medyo busy lang talaga tayo ng onte, no? So yun lang muna, mga pro tambay. Maraming salamat sa panonood. Syempre, recap lang tayo, kapro tambay, no? So itong una nating pinaka-aabangan is yung pinaka-latest swing low natin, kapro tambay, na nasa 36,700. Okay? Kapag nagkaroon ng clear breakout dyan sa 36,700, ang ibig sabihin, ang buying momentum ng Bitcoin is humina na at pwede yung mag-ready to ship trend, mga kapro tambay, no? Pwede na yung magpalit ng trend. Pero ngayon, kapro tambay, ang price ng Bitcoin is uptrend, mga kapro tambay, at kapag nagkaroon ng clear breakout sa 39,000 level, ang pwede niyang puntahan next is 40 to 42,000 level, at ang 42,000 level, kapag nagkaroon ng clear breakout, so invalid na lahat ng mga pinagsasabi ko at magmumove on na lang, mga pro tambay, no? So, siguro, yun talaga, olats talaga. Wala tayong magagawa. So, yun talagang invalidation ko, mga pro tambay. Okay? So, thank you very much sa panonood, at dahil sa umabot ka sa video na to, please like and subscribe. Para sa mga pro tambay natin na alam nyo na, no? Wala pang crypto exchange, sign up na po kayo. Yung pinaka-link is nasa video description na po. Okay? So, lagi nyo tatandaan, mga pro tambay, na hindi tayo professional financial advisor, hindi rin tayo professional trader, isa lamang po tayong professional tambay. This is RoboCoins again. Sign out.